May panawagan ang dating Davao City Court Sheriff na si Abby Andres matapos makumpirmang kabilang siya sa nais ng House Prosecution Team na maisalang bilang testigo sa impeachment trial kay Vice President Wait lang, wait lang. Ang bilis. Para maintindihan nyo. May panawagan ang dating Davao City Court Sheriff na si Abby Andres matapos makumpirmang kabilang siya sa nais ng House Prosecution Team na maisalang bilang testigo sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Apela nito, huwag siyang idamay sa anumang usaping pampulitika. Anya, simula pa noon, naninindigan nitong hindi na magbigay ng anumang komento hinggil sa insidenteng naganap ng siya pa ay nanunungkulan bilang Sheriff 4 ng Regional Trial Court. Si Andres ang court sheriff na sinuntok ni VP Duterte nang ito pa ang alkalde ng Davao City sa kasagsagan ng kaguluhan sa demolisyon ng mga bahay sa lungsod. Nauunawaan naman... So, ayun mga pre, no? Pero ang pagkakaintindi ko dito, natatakot po siya kasi syempre nasa Davao po siya eh. Diba? Takot siyang magsalita. Pero kung korte na po yung nagdesisyon, wala rin siyang magagawa. Kapag korte ang nagdesisyon, hindi ka pwedeng tumanggi. Diba? At dapat isipin mo rin na, sinuntok ka na sa Arno, hindi ka nakakuha ng hustisya. Napahiya ka pa sa social media, sa buong Pilipinas. Hanggang ngayon nga, pinagtatawanan yung picture mo. Diba? So, yung takot na yan, bitawan nyo na yan. Diba? Dapat, makipag-cooperate kayo sa gobyerno. Hindi yung takot yung pinapairal. Pero sabi ko nga mga pre, kung korte na po yung nagdesisyon dyan, wala pong magagawa si sheriff. Haharap at haharap po yan. Ng prosekusyon ang nararamdaman ni Andres. Subalit ayon kay House Impeachment Trial spokesperson at Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong, nasa Senate Impeachment Court ang desisyon kung ipatatawag ba si Andres. The court has that discretion to issue Senate Impeachment Court, okay? subpoena. And kung naka-issue naman po ang korte ng na subpoena doon sa mga potential witnesses, sabi ko nga po, personal choice is already immaterial. Kasi the court is exercising their constitutional duty to try and decide the case. Kabilang si Andres sa mga bagong testigo ng prosekusyon laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon Bagong testigo. So, malalaman natin kung talagang pupunta o hindi, no? Pero alam ko dyan, baka may mga ano pa dyan, mga surprise witnesses na lumutang, na ikakagulat ni Sara Duterte. Diba? Kasi sabi, nabubuwang na rin itong si Sara eh. Sabi ni Sara, maging mabuti, mga kabataan. Nagpunta pa siya sa school. Sabi niya, mga kabataan, maging mabuti kayo sa kapwa ninyo. Huwag kayong mang-aaway. Maya-maya, may isa pa siyang statement, sinabi niya. Ang demonyo daw, ang kawatan, sino yun? Parang ganun pagkasabi niya, ay si BBM. Siya din yung nagturo ng anong tawag doon? Tinataniman ng hatred po yung yung mga estudyante. Puso ng mga estudyante. Tinuturuan ni Sara Duterte na magalit itong mga estudyante na to kay Pangulong Bongbong Marcos. Dati na po tayong nalinlang. Okay? Pansin nyo sa inyong mga libro noon, ang bida is Aquino. Ang masama Marcos. Tapos nung nagising ang Pilipinas, nung inaral talaga natin, lalo na nung nagkaroon na ng social media, mali pala yung nasa libro. Si Marcos Sr. pala talaga, yung walang kasalanan. Diba? Although, okay na naman yung mga dilawan ngayon at pula, nagkakaisa, pero ginagawa ko lang po itong example. Na sa libro natin noon, ang bida dilawan, masama ang mga Marcos. Diba? Nakita nyo rin po yun sa mga lumang libro natin. Ako, elementary pa lang ako, yun ang libro namin. Galit na galit ako sa mga Marcos. Bakit po? Yun yung nakalagay sa libro. Diba? Nung naging high school na ako, ay, syempre, eto na. Ay, inaral na natin yan. Sino talaga yung totoong may mali o kapalpakan.
So ngayon po, ganun na naman yung ginagawa ni Sara Duterte. Tinatanim na naman sa isipan ng mga kabataan na masama si PBBM. Di ba? Yun na, inuulit na naman. Yung strategy noon, na lumang strategy ng mga dilawan, ginagamit ngayon ni Sara Duterte. Oh. Sino po yung, press 1 po, sino po yung nakakita dun sa mga librong yon? Now, kung kayo may mga anak na nun, I'm sure ginagamit yan ng mga anak ninyo sa pampublikong paaralan. Kasi ako, nag-aral po ako sa public school eh. O, sino po yung merong mga librong ganon? Sino po? Ay, si Jay Guevara, pangit talaga sumaw yan. Manyakis na dancer eh. So, ganun po. Si Sara nagpunta sa school para lang turuan ng kasamaan ang mga kabataan. Diba? Tapos si Sara nagturo sa mga estudyante na magiging mabait daw sa kapwa, mabuti sa kapwa. Ikaw nga, hindi ka naging mabuti sa sheriff, sinuntok mo. Hindi lang makapalag yung sheriff dahil marami kang bodyguard. Subukan mong suntukin, magsuntukan kayo sa loob ng ring. Sports lang. Iwan ko lang kung di ka tumambling dyan. Yun naman sa House Impeachment Trial legal spokesperson na si Attorney Benjamin Tolosa Jr., hindi na kailangan ng star witness sa article na grave threats at inciting to sedition. Ito ay dahil mismo ng mga pahayag na ng Vice Presidente ang makapagpapatunay ng kanilang aligasyon. Ito talaga, itong pahayag ni Sara dito, matibay po ito. Pero mas titibay kung nandyan si Sheriff. Diba? Arahasan yung tinuturo eh. Bukod dito, may sinabi pa si Sara. Sabi niya, huhukayin daw si Marcos Sr. Itatapon sa West Philippine Sea. Pero hanggang salita lang naman, hindi niya kayang gawin. Hindi niya po kayang gawin, mga pre. Puro kayabangan. Na feeling nila, ay, tangina, ako, Duterte ako, untouchable ako. Utot mo. Ng kanilang aligasyon. We don't need any star witness here, to be quite frank, no? Because ang witness... Shoutout po kay Ma'am Tamura, kay Emily Basog, shoutout. At sa lahat po na nandito, magandang gabi po. Dito siguro is mismo ang respondent na ho, no? if you could put it in simple terms, no? Dahil kitang-kita naman ho doon sa mga video footages na which was made publicly available, yung subject utterances niya. So hindi na ho namin kailangan mag-present pa ng ibang witness to prove those matters. Samantala, hindi naman absolute ang freedom of speech ni VP Duterte. Tugon ito ng House Prosecution Panel matapos igiit ng kampo ng pangalawang Pangulo na freedom of expression o kalayaan sa pagpapahayag ang binitiwang pahayag ng pangalawang Pangulo laban sa Pangulo. First, Freedom of expression, mga legal team ni Sara Duterte at si Sara tanga. Hindi po freedom of expression, freedom of speech, yung pagbabanta sa Pangulo, sa First Lady, sa former House Speaker na si Martin Romualdez. Nagbabanta ka, may assassin ka. 'Di ba? Yung tatay mo nga eh. Pinahuli yung teacher at yung dalawa pang tao. Kahit sabihin na natin, sige, gamitin natin yung malayang pamamahayag na yan. Freedom of speech na yan. I-apply natin dun sa teacher. Hindi nga gumana dun sa teacher. Hinuli pa rin. Pinahuli pa rin ni Rodrigo Duterte. Tapos ngayon gagamitin mong palusot, freedom of speech, hindi uubra yan. Bagsak ang inyong depensa dyan. Diba? Bagsak. May video, tatanga-tanga ka sa gabing yun eh. Tatanga-tanga ka sa gabing yun. Tandaan mo, kung galit ka Sara Duterte, hindi ka dapat nagwawalwal dyan. Dapat kinakalma mo yung sarili mo kasi baka vice president ka eh, natamad eh. Kapag nakapagsalita ka ng masasamang yung mga pagbabanta sa Pangulo at sa iba pa, sa'yo din, babalik din sa'yo yan. Hahabulin ka. Padalos-dalos ka. Tanga nga, hindi nga nag-iisip. Alam mo, nung gabi, na yun, na pinagbantaan mo yung buhay ni Pangulo, First Lady, former House Speaker, pumalakpak ako. Sabi ko, yay!
Ito ang dahilan kung bakit ka mai-impeach. Congratulations, bobo ka. Hindi po ako nagalit kay Sara Duterte, hindi po. Bagkus ako'y natuwa pa. Kasi sabi ko, ito'y magagamit sa impeachment. At eto na nga, uunahin itong talakayin. Lady at Doubting House Speaker. Ayon sa defense team ni VP Duterte, pagkontra sa mga pulisiya ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga pahayag ng Vice Presidente. All freedom are also subject to some regulation. One cannot go around the streets accusing anybody of something without the necessary consequence of that action, either verbally or acted upon. Sinabi niya sa presidente, sa unang ginang, no? At saka sa former speakers. I think for someone who has that, who enjoys a certain privilege, influence, and following, we should also take that into consideration. Na hindi mo po pwedeng hindi bigyan ng seriousness itong threat. Sa July 6 na ang umpisa ng paglilitis kay VP Duterte kung saan inaasahan ang paglalatag ng mga ebidensya at pagpresenta ng mga testigo ng prosekusyon laban sa pangalawang Pangulo. Rosa Licos, humahataw sa balita. July 6, tangina, tiniming pa sa birth month ko. So, excited yan. Gigising ako ng maaga niyan. Para lang i-live natin yung impeachment na yan, mga pre. Kayo po, ano po yun yung opinion dito sa videong ito? Ayan, mag-comment lang po kayo para mabasa natin yan. At syempre, no, bago tayo mag-move kay G. Guevara, ayan huwag kalimutan mag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel, mga pre. Ayan. Like, share, subscribe at may TikTok, Facebook po tayo dyan. Kompleto po yan. So, ayan mga pre, tuloy po tayo sa next topic natin.